Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lucy's POV. Busog pa po ako, Manang. Pababa na lang po ako kapag makaramdam ako ng gutom. Nakangiti kong sagot kay Manang. Napansin ko pang bahagya siyang natigilan bago umiling. Ma'am Lucy, sa naaalala ko, hindi ka rin kumain ng lunch kanina. Gusto mo bang dalhan ko na lang ng pagkain dito sa kwarto mo para makakain ka na? Mahirap ang malipasan ng gutom, baka mamaya magkasakit ka dahil sa ginagawa mong yan. Malumanay niyang bigkas. Pilit pa rin akong umiti kahit ang totoo, durog na durog ako. Parang gusto kong tumakas sa sitwasyon kong to, pero di ko naman alam kung papaano. Ayos lang po ako, Manang. May tinatapos lang ako tapos bababa din agad ako para makakain. Sagot ko sa kanya at mabilis akong tumayo at naglakad patungo sa banyo. Muling nagsalita si Manang pero di ko na pinansin pa. Mabilis na kasi akong pumasok ng banyo at nagmukmok ng halos 1 oras. Lumabas lang ako na makaramdam ng antok at diretsong nahiga ng kama para matulog. Kung pwede nga lang matulog ng habang buhay, papayag ako para lang matakasan ang sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung anong oras na pero kaagad ako nagmulat ng aking mga mata nang maramdaman ko kung sinong humahaplo sa aking pisngi. Mabilis ako napabangon ng kama sa sobrang pagkagulat nang sumalubong sa paningin ko ang seryosong mukha ni Carton. Titig na titig siya sa akin habang nangangamoy alak siya. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Gabi na at iniistorbo ang pagtulog ko? Kunwari naiinis kong bigkas pero ang totoo, kinakabahan ako sa kakaiba niyang pagtitig sa akin. Ano ang ginagawa ko? Natural, bahay ko to at pag-aari kita. Kaya malaya ako makakalabas-pasok sa kwartong ito. Bigkas niya. Narinig ko na ang dahilan niyang yon at gasgas na sa pandinig ko, kaya mabilis ako bumangon ng kama at akmang lalayo sa kanya. Pero mabilis nga ako hinawakan sa braso. Where are you going? Aalis ka? Tatakasan mo ko? Hindi pwede. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi ako magsasawa sa'yo. Maotoridad niyang bigkas sabay ng pagtulak niya sa akin. Muli ako napahiga sa kama dahil sa ginawa niya. Nagulat na lang ako dahil bigla niya akong kinubabawan. Naramdaman ko pa ang matigas na bagay na bumubukol sa suot niyang boxer shorts dahil sa ginawa niyang pagdagan sa akin. Yes, tanging boxer shorts lang suot niya ngayon. Pakakatatapos lang nila ni Jackie Lou at mabilis siya nag-transfer sa kwarto ko pagkatapos yung paligayahin ng babaeng yon. Ang lagay, gusto niya atang pagsabayin kaming dalawa. Masyado naman talagang manyakis ang kwarto na to dahil gusto niya makipagtarik sa dalawang babae sa loob lamang ng isang gabi. Carton, ano ba? Hindi ka pa ba kontento sa fiancé mo? At pati ako gusto mong tikman ngayong gabi? Galit kong bigkas. Biglang alsa ng galit sa puso ko dahil sa selos. Isipin ko pa lang na nakipagtsuktsakan siya kanina sa Jacqueline na yon. Durog na ang puso ko. Hindi ko kayang tanggapin na pagkatapos niyang sumausaw sa babaeng yon, pupunta naman siya sa akin. Gaano ba siya kahilig? Wala ba siyang kasawa-sawa pagdating sa sex? Yes, hindi ako kontento sa kanya. At kahit 10 babae kayang-kaya kong pagsabayan sa loob lang ng isang gabi. Galit niyang bigkas sabay ng pagdampi ng labi niya sa labi ko. Mapangahas ang ginawa niyang paghalik sa akin kaya agad kong nalasahan ng alak mula sa bibig niya. Base sa obserbasyon ko ngayon, mukhang naparami ang pag-inom niya ng alak bago niya pinasok ang kwarto ko. Bitawan mo ko, ano ba? Baboy ka talaga. Baboy! Di ko mapigilang sigaw nang pakawalan niya ang labi ko at bumaba ang halik niya patungo sa aking leeg. Pinilit ko siyang itulak pero walang epekto. Diyamak na mas malakas siya kumpara sa akin. Stop it, Lucy. Ang ingay mo. Ang arte mo, manahimik ka na nga lang. At i-enjoy mong ginagawa ko sa'yo ngayon. Wala ka naman sanang ibang gigawin, kundi ang tumihaya at hayaan ako sa ginagawa ko. Galit niyang bigkas. Mukhang naiinis na rin siya sa ingay ko kaya kaagad akong natameme. Nakakatakot kasi ang pinakakawalan niyang pagtitig sa akin. Para siyang isang demonyo na handang manakmal kapag gugustuhin niya. Di ko tuloy mapigilang maluha dahil sa kawalan ng pag-asa. Napansin ko naman saglit siyang natigilan habang nakatitig sa akin. Maya-maya biglang lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha at mabilis umalis sa ibabaw ko. Sorry, alam kong masama ang pagkakakilala mo sa akin. Pasensya ka na sa nasabi ko kanina.
Bigkas niya at mabilis bumaba ng kama. Natigilan naman ako at kaagad na nag-iwas ng tingin nang mapansin na halos nakaubad pala siya ngayon sa harapan ko. Di man lang nag-abalang magbihis ang gago pagkatapos yung makipagtalik sa Jackie Lou na yun. Hindi man lang siya nahiyang iwalandra ang halos subad niyang katawan sa harapan ko. Lucy, sinasabi ko kanina hindi ako papayag na umalis ka sa tabi ko. Walang kasalang mangyayari sa aming dalawa ni Jackie Lou dahil hindi ko siya type. Isa pa, hindi ganon kabilis ang proseso ng annulment sa bansa natin. Wala kang choice kundi manatili sa tabi ko hanggat gusto ko. Muling bigkas niya at laglag ang balikat, naglakad papunta sa pintuan ng kwarto. Di ko naman napigilang sundan siya ng tingin. Sino ba naman ang hindi mapapatitig sa katawan niya? Ang match niya talaga. Heist. Kaya siguro tuluyang nahulog ang loob ko sa kanya dahil sa appearance niya eh. And one more thing, nabanggit ni Manang na hindi ka raw kumain ng lunch at ng dinner? Huwag ka munang matulog dahil gigising ko si Manang para ipaghanda ka na makakain. Muling wika niya sabay lingon sa akin. Nahuli niya tuloy ako na nakatitig sa kanya. Kagad ako nag-iwas ng tingin dahil sa pagkapahiya. Masyadong assuming pa naman itong si Corton. Baka isipin niya pinagnanasahan ko siya eh. Kagad naman akong nagtakip ng comforter sa buo kong katawan nang mapansin kong imbes na mabas ng kwarto si Corton, naglakad siya pabalik sa akin. Anong ginagawa mo? Akala ko ba aalis ka na? Naiinis kong tanong sa kanya para mapagtakpan ng pagkapahiya ko. Napansin niya marahil kanina kung paano ko siya tinitigan. Baka kung ano-ano na naman sigurong iniisip niya, kaya't naudlot ang tuloy niyang paglabas ng kwarto. Di ko inaalis ang pagkakatitig ko sa kanya habang naglalakad siya pabalik sa akin at nagulat ako dahil naupo siya sa tagiliran ko, kasabay ng paglahad ng kamay niya. Akin ang isa mong kamay, pautos na bigkas niya. Nagkunwari akong walang narinig habang inaayos kong aking pagkakahiga. Lucy, I said, akin na yung kamay mo. Tsaka bumangon ka nga dyan. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo kanina na huwag ka munang matulog dahil papahandaan pa kita na makakain mo? Naiinis niyang wika. Ayoko siyang pansinin at hanggat maaari. Ayokong pahawak sa kanya ang kamay ko. May germs ang kamay niya ngayong gabi dahil alam ko, inihawak niya yun kay Jackie Lou. Hindi ko talaga maintindihan ang ugali ng lalaking to. Kay bilis magbago ng kanyang pakikitungo sa akin. Kung kanina halos atakihin ako sa puso dahil sa takot sa kanya, dahil sa kaiba ng kanyang pakikitungo, ngayon na may parang biglang nagbagong ihip ng hangin. Ayoko! Magbihis ka muna kung gusto mong sundin ko yung sinasabi mo. Tsaka pwede ba magugas ka muna ng kamay mo? Madumi yan. At huwag mong ihahawak sa akin. Sagot ko sa kanya sabay iwas ang tingin sa kanya. Ayoko ma-distract sa nakabalandra niyang katawan sa harapan ko. Hindi ba siya nilalamig? Naubusan na ba siya ng damit or talagang trip niya lang na magubad ngayong gabi? Baka naman wala pa siyang balak na magdamit para palagi siyang ready all the time sa pakikipagbakbakan sa kama. Ano man ang dahilan niya, ayoko nang isipin yun. Sumasabit kasi talaga ang kalooban ko eh. Komportable ako sa ganito kahit wag mo nang pakialaman pa. Akin na yung kamay mo. Muli niyang bigkas sabay ng paghawi niya sa makapal na comforter na nakatakip sa katawan ko. Wala sa sariling agad akong napabangon dahil sa pagkagulat. Ayoko nga. Tsaka ano bang gagawin mo sa kamay ko? Umalis ka na dahil inaantok na ako. Naiinis kong pagtataboy sa kanya. Natigilan naman siya habang matiim akong tinitigan. Ano bang nangyari sa'yo? Ba't bang init ng ulo mo? Don't tell me. Nagsiselos ka kay Jackie Lou. Sagot niya na may halong panunodyo sa kanyang boses. Kagad naman akong umiling kahit ng totoo, yun nga ang nararamdaman ko. Oo, nagsiselos ako sa Jackie Lou na yun. Kung alam ko lang na may balak na pala siya na magdala ng ibang babae dito sa pamamahay niya, hindi ko na sana binigay pa sa kanya ang pinakaingatan kong puri. Bakit naman ako magsiselos sa babaeng mukhang pinaglihis sa espasol? Mas maganda ako doon kaya hindi ako affected. Ano man ang ginagawa ninyong dalawa? Nakalabi kong sagot. Nagulat na lang ako dahil bigla siyang tumawa ng malakas. Nagtataka naman akong napatitig sa kanya dahil feeling ko kasi nababaliw na siya eh. Baka nasobrahan sa kate. Kaya pati tornilyo yata ng utak lumuwag na. Espasol. Lucy, hindi ko akalain na ang galing mo palang magbiro. Napatawa mo ako dun ah. Sagot niya.
Hindi ko naman napigilan ang sarili ko na irapan siya. Ano ba ang nakakatawa sa sinabi ko? At anong palagay niya sa akin? Joker? Wala akong time magbiro sa mga ganitong klaseng sitwasyon, no? Whatever. Isipin mo na ako ng gusto mong isipin. Wala na akong pakialam. Umalis ka dahil wala akong balak kumain ngayong gabi. Kung di rin importante yung sasabihin mo sa akin, wag mo na akong kausapin. Lakas loob kong sagot sa kanya. Wala na akong pakialam pa kung tuluyan man siyang magalit sa akin. Maganda nga yun para makapag-isip siya na sana palayasin niya na ako. Di ko na kayang ganitong buhay. Nahihirapan na pati kalooban ko. Huwag mong iligaw ang usapan natin. Akin na yung kamay mo dahil may titingnan lang ako. Seryoso niya namang sagot. Parang wala lang sa kanya ang sinabi ko ngayon lang. Inirapan ko siya kasabay ng pag-abot ko ng kamay ko sa kanya. Oo na, ayan na. Ano ba kasing kailangan mo sa kamay ko? Bakit ba kasi ayaw pang lumabas ng kwarto? Baka mamaya hanapin ka ng Jackie na yun ha? Ayoko ng gulo. Naiinis kong bigkas kasabay ng paglahad ko ng kamay ko sa harapan niya. Malakas yata talaga ang topak niya ngayong gabi, kaya't pagbibigyan ko na lang kesa naman baka buong magdamag niya akong kukulitin. Kagad niya naman hinawakan isa kong kamay at sinipat ng tingin. Maya-may napansin ko pang pagpipigil ng pagguhit ng ngiti sa kanyang labi. God! Di ko napansin kanina, suot-suot mo to. Kaya wag kang mag-isip ng kung ano-ano at bakit kailangan ko i-check ang kamay mo? Nakangiti niyang bigkas. Ang tinutukoy niyang suot ko ay ang singsing na binigay niya sa akin noon nung umattend kami ng party. Wala din naman akong balak na hubarin to. Lalong wala din akong balak isauli sa kanya kahit matapos ang aming kontrata. Aangkilin ko ng akin to at gagawin kong remembrance para habang buhay kong maalalang lalaking pinag-alayan ko ng aking dangal. Kulang pang kabayaran ang singsing na ito sa pagkuha niya sa virginity ko eh. Baka kapag ibalik ko sa kanya to, baka ibigay niya lang sa iba niyang babae. Well, di ko na siya bibigyan pa ng chance na mangyari yun. Akin ang singsing na to at di ko nakakayaan pa na bawiin niya sa akin. Ang regalo ay regalo at wala nang bawian. Okay na tayo? Ayos na? Labas ka na dahil matutulog na ako. Seryoso kong wika kay Carton. Pagkatapos niyang pakawala ng kamay ko na hawak-hawak niya kanina pa. Pinapalayas mo ba ako? Bakit mo masyado kang excited na paalisin ako? Bahay ko to kaya wala kang rights na utus-utusan ako sa mga nais kong gawin. Seryoso niyang sagot sa akin. Mukhang tuluyan ko nang nakuha ang inis niya. Bahala siya. Basta ako malinis ang konsensya ko. Wala ko ibang gustong gawin niya ngayon kung hindi ang umalis na siya at bumalik na sa piling ng Jackie na yon. Correction. Pamamahi mo nga ito pero pinagamit mo na sa akin ang kwartong to. Ayaw mo naman akong paalisin kaya pwede ba? Irespeto mo rin ang privacy ko. Hindi porket pamamahi mo to, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Hindi pwede yun. Seryoso kong sagot sa kanya. Kaagad nagtagis ang kanyang bagang at sa isang iglap lang, mahigpit niya akong hinawakan sa braso. Bakit pantapang mo ngayon ha? Ayaw mo sa akin. Bakit? May gusto ka na bang ipalit sa akin? Galit niyang tanong. Abnormal talaga. Nang bibintang pa. Palibasa kasi gawain niya at feeling niya lahat ng tao gaya niya. Corton, ano ba? Nasasaktan ako. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Paano ko makakahanap ng ibang lalaki? Gayong nandito lang ako sa bahay mo buong araw at gabi. Pigil ko ang sariling singhalan siya dahil sa kapraningan niya. Isa pa natatakot ako dahil baka bigla niya na lang pilipitin ang braso ko. Lalaki siya at mas malakas pa rin siya sa akin kung tutuusin. Mari ko ba kung iniiputan mo na pala ako sa ulo ng palihim? Lucy, itong tatandaan mo. Hindi ka pwede mag-entertain ng kahit sa kaninong lalaki hanggat nasa poder kita. Walang po pwede magmay-ari sa'yo kundi ako lang. Naiintindihan mo ba? Buong gigil niyang bigkas. Nalakas naman akong pumiksi para mabitawan niyang braso ko. Paulit-ulit naman ang linyahan niya. Halos mamemorize ko na nga eh. Oo na. Alam ko na ako saan ako lulugar at alam ko kung anong papel ko sa buhay mo. Galit kong sagot sa kanya. Natigilan naman siya habang di niya pa rin inaalis ang pagkakatitig niya sa akin. Alam mo hindi kita maintindihan. May Jackie ka naman na sana. Pero bakit ayaw mo akong pakawalan? Gawain mo ba talagang mangolekta ng mga babae? Hindi ka ba nagsasawa sa mga pinagagawa mo, Carton? Di ko napigilang maisatinig. Nagtagis naman ang kanyang bagang habang mahigpit akong hinawakan sa magkabilaan kong balikat. Hindi ko tuloy mapigilan na makaramdam ng kaba. Hindi kasi nakaligtas sa paningin ko ang nagbabadyang panganib sa kanyang mga mata.
Nasaling ko na talaga siguro ang ego niya, kaya nagagalit siya ng ganito. Bakit pa kasi ang daldal ko eh? Dapat pala hindi ko na siya pinatulan eh. Di na sana ako nakipagsagutan sa kanya para di na kami umabot pa sa gantong sitwasyon. Mangolekta ng babae? Yan ba ang tingin mo sa akin? Well, siguro nga kolektor ako ng mga babae pero ikaw ang isa sa mga babaeng gusto kong kolektahin at itago sa loob ng pamamahay ko para masigurong di ka na maaagaw pa ng kahit sino sa akin. You're mine, Lucy, at mananatili ka sa tabi ko habang buhay. Malamig niyang bikas habang hindi ko mukurap sa pagkakatitig sa akin. Di ko tuloy mapigilang mapalanok ng sarili kong laway. Sobrang lapit na kasi ng aming katawan, halos magkaamuyan na din kami ng aming mga hininga. Isa pa, anong ibig niyang sabihin? Gusto niya ako itago para sa kanya lang ako? Bakit? In love na ba siya sa akin? Nag-I love you na nga pala siya sa akin nung una naming pagtatalik, pero di naman na nasundan pagkatapos nun. Kung hindi kay Jackie Lou, baka nga hindi pa kami magpangkita ulit eh. Alam mo bang hindi ako makatulog kakaisip kung kailan kita ulit matitikman? Feeling ko talaga pinaglololoko ako ng pinsan ko eh. Masyado matagal ang 2 months para muli kong matikman ang katawang niyan, Lucy. At pwede ko naman sigurong subukan ngayon, di ba? Dadahan-dahanin ko lang para pareho tayo mag-enjoy. Bigkas niya kasabay ng pagsayad ng labi niya sa labi ko. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat dahil sa totoo lang hindi pa ako ready para muling ipagkaloob ang sarili ko sa kanya. Lalo na't may Jackie Lou na naghihintay sa kanya sa sarili niyang kwarto. Carton, ano ba? Ano bang ginagawa mo? Hindi pwede. Ayoko. Bigkas ko at agad iniwas ang mukha ko sa kanya para mapigilan sana nagbabadyang panganib. Ayaw mo? No, hindi ka pwedeng umayaw. Lalo na't muli mo na namang binuhay ang pagnanasa ko sa katawan. Seryoso niyang sagot sa akin, kasabay ng banay niyang pagtulak sa akin sa kama. Kaya agad ako napatihay at mabilis niya akong dinaganan. Akmang itutulak ko siya palayo sa akin, pero mabilis niya ako nahawakan sa aking magkabilaang kamay. At lalong idiniin ang katawan ko sa kama. Alam mo bang mas lalo ko na-challenge sa'yo? Alam mo ba kung bakit? Dahil ikaw palang kauna-unahang babaeng tumatanggi sa akin, Lucy. Ikaw pa lang, kaya't lalo ko nang gigigil sa'yo eh. Bukas niya sabay sa paglapat ng labi niya sa labi ko. Di na ako nakaiwas pa at hindi ko na rin tinangkapang magreklamo. Wala na rin naman akong magagawa pa eh. Kapag gusto niya talaga at walang sino man ang makakapigil sa kanya. Yan, ganyan. Be a good girl, okay? Kapag mag-enjoy ako ngayon, may bonus ka sa akin. Nakangiti niyang bigkas at lalo siyang naging mapangahas. Katulad ng unang nangyari sa amin, muli ako nakaramdam ng pag-iinit ng aking katawan dahil sa mga halik na binigay niya sa akin. Mainit ang kanyang labi na sumasayad sa aking balat. Nag-uumpisa na rin na maglumikot ang kanyang mga palad sa buo kong katawan. Muli lang akong bumalik sa huwisyo na maramdaman ko ang tunog ng pagkakapunit ng suot-suot kong damit. Ang lintik na si Corton. Walang habas na pinunit ang blouse ko gayong pwede niya naman sanang hubarin yun na maayos. Iyan tayo eh. Kung gaano naman kahalimaw ang ugaling nitong si Corton, ganito din naman siya kahalimaw pagdating sa kama. Kayang-kaya niyang pasunurin ang katawan ng isang babae, makuha niya lamang ang nais niya. Kagigising ko, wala na si Corton sa tabi ko. Natupad nga ang nais niya kagabi. Muli niyang pinatikim sa akin ng langit na hindi masakit katulad nung una. Wala na ang sakit at talagang nag-enjoy ako. Yun nga lang wala na siya sa tabi ko ngayon. Baka bumalik na sa kabit niyang sa Jackie Lou. Yes, since may marriage contract naman ako na pinanamahan, ibig sabihin ako ang legal wife ni Corton at kabit niya lamang ang Jackie Lou na yun. Ako pa rin ang reyna sa pamamahay na to. Sa isiping yon, hindi ko mapigilan na mapangiti. Bahala na. Si Corton, kung gusto niya sa Jackie Lou, bahala siya. Pipilitin ko na lang sigurong wag masaktan. Total sa ngayon, ako naman ang legal wife. Kesa naman damdamin ko ang anumang sitwasyon ko ngayon at mas stress pa ako. Mabilis akong bumangon ng kama at naglakad patungong banyo. Maliligo muna ako bago bababa ng dining area para kumain. Gutom na ako dahil nga hindi pa ako kumain ng lunch at dinner kahapon. Selos-selos kasi. Katawan ko lang din palang mahihirapan. Hindi ko na talaga uulitin to. Mabilis ang ligo lang naman ang ginagawa. Sakto lang na malinisan ko ang katawan ko at maginhawaan ako.
Nagsuot lang ako ng komportableng damit bago ko naglakad palabas ng kwarto. Pagkabukas ko ng pintuan ng kwarto ko, mabilis na akong lumabas. Akbang tatahakin ko ang daan papuntang hagdan nang saglit ako natigilan ng mapasilap ako sa pintuan ng kwarto ni Corton. Di ko mapigilang mapaismid habang iniisip kung nasa loob pa ba si Jackie Lou. Tsaka nasa na ba si Corton ngayon? Pagkatapos niya akong angkinin na makailang ulit kagabi at makatulog, mukhang iniwan niya na ako sa kwarto. Feeling ko tuloy ginagawa na akong parausan ng gagong yon. Sa isiping yon, kaagad kong pinilig ang aking ulo. Ayoko mag-isip ng kahit na ano paman. Nasasaktan lang kasi ang kalooban ko. Pero hindi eh. Nilalamon talaga ako ng pagiging curious ko. Kaya naman, imbes na ang hakbang ko'y papunta sa hagdan, sa kwarto ni Corton ang target ko. Pagkalapit ko sa pintuan ay dinikit ko ang tenga sa pinto. Sa pagnanais na may marinig akong ingay mula sa loob ng kwarto. Wala kayong pagkadismay ako dahil wala akong narinig. Baka soundproof ang kwartong to kaya kahit ano mangyari, wala akong masagap na chismis. Ma'am Lucy? Di ko mapigilang mapaigtad nung may tumawag sa pangalan ko. Kagad ako napahakbang palayo sa pintuan ng kwarto ni Corton bago ko nilingon kung sinong tumatawag sa akin. Naku, sorry po ma'am, nagulat po yata kayo. Kagad na sambit ni Manang Tinding. Sa po ang aking dibdib dahil sa kaba ay kagad akong umiling. Akala ko kasi talaga, si Jackie Lou tumawag sa akin eh. Mabuti na lang at si Manang Tinding lang pala. Kung si Jackie Lou siguro, mahaba-habang discussion na naman na mangyayari sa pagitan naming dalawa. Ayos lang po, Manang. Hinahanap ko po kasi si Corton. Nagbabaka sakali kung nandyan pa siya sa loob ng kwarto. Nakangiti kong sagot sa kanya. Kagad namang umiling si Manang Tinding. Nakaalis na po si Sir Corton, ma'am. Maaga siyang umalis kanina at binili niya pa nga sa akin na maghanda daw po ako ng paborito mong breakfast. Teka, bakit parang ang aga mo din yata ngayon? Hindi pa ako nagluto ng agahan mo. Akala ko kasi mamayang 9:00 pang gising mo. Nagtataka namang wika ni Manang. Di ko naman maiwasan na makaramdam ng kilig. Talaga lang ha? Binili ni Corton na lutuan daw ako ng masarap na breakfast? Ang sweet niya naman. Feeling ko tuloy love niya talaga ako eh. Ayos lang po, Manang. Tinapay at kape lang ang bala kong kainin ngayong umaga. Di na muna ako magsisinangag ngayong umaga dahil feeling ko tumataba na ako eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. Narinig ko pa mahinang pagtawa ni Manang sabay ining. Ikaw talagang bata ka. Sino may sabi sa'yo na tumataba ka? Hindi ang sexy mo nga eh. Ayos nang kumain ng kanin sa umaga lalo na't hindi ka na nang halian at dinner kahapon. Sige na, maiwan muna kita dito ha. Magluluto lang ako. Sagot ni Manang at akmang aalisa na siya nang tawagan ko ang pangalan niya. Gusto ko kasing itanong sa kanya ang kanina pang gumugulo sa isipan ko. Yon ay kung nasaan si Jackie Lou. Huwag niyang sabihin hanggang ngayon, tulog pa siya. Sa naalala ko, halos buong gabi nasa kwarto ko si Corton. Bakit ma'am? May iba pa ba kayong papaluto liban sa sinangag? Nagtatakang tanong sa akin ni Manang Tinding. Mabilis naman ako naglakad palpit sa kanya. Manang, si Jackie Lou po, tulog pa ba? Nasa loob pa ba siya ng kwarto ni Corton? Mahina akong tanong. Baka kasi nasa loob ng kwarto ni Corton si Jackie Lou at marinig niya pa ang tanong ko kay Manang. Ha? Si Jackie Lou? Di ba alam kagabi pa pinaalis ni Sir? Nagtatakang sagot ni Manang na labis kong pinagtaka. Ano ka ba? Pagkatapos niyo magtalo ni Sir kagabi, pinalayas niya rin kaagad si Jackie Lou. O susira kasi. Gusto ba naman pumasok ng kwarto ni Sir? Gayong alam niya naman off-limit siya doon. Ayun, pinalayas ni Sir ura-uradang bruha. Pagkukwento ni Manang habang pilit na namang inaabsorb ng utak ko ang sinasabi niya. Kagabi pa wala si Jackie Lou sa pamamahay na to. Tapos, kung ano-anong pamibintang ginawa ko kay Corton. Iniisip ko pa pinagsabay niya kaming dalawa kagabi. Pinagbintangan ko pa si Corton na malandi dahil hindi kayo makontento sa isang babae. Pero ako lang naman pala nag-iisip na masama sa kanya. Kaya pala ganadong-ganado siya kagabi. Ganun ba? Sige po, Manang. Salamat po sa maagang chismis. Nangingiti kong sagot. Muling natawa si Manang bago siya naglakad papalayo sa akin. Naiwan akong ngiti-ngiti na akala mo nanalo sa loto. Ibig sabihin kasi nito ako pa na ang pinabura ni Corton. Ako pa rin ang mas mahalaga sa kanya. Mahina palang kapit ng Jackie Lou na yun sa Corton ko eh.
Nasa akin ang korona ng pagiging isang Mrs. Montalbano, kaya hindi ako dapat mag-isip ng kung ano-ano pa. Dapat ko itong i-enjoy dahil lahat naman binigay sa akin ni Corton eh. Komportable ako sa bahay na to na pinagsisilbihan ng mga kasambahay.